Mga kapuso, ilang ginamit ni Pope Francis nang bumisita siya sa Pilipinas noong 2015. Ang nakadisplay po ngayon sa University of Santo Tomas sa Maynila, ang pag-alala sa kanya at iba pang aktibidad para sa Yumaong Santo Papa, ang tinututukan live ni Tina Panganiban Perez. Tina. Emil, ilang aktibidad ang inihanda ng University of Santo Tomas bilang pagpupugay sa namayapang si Pope Francis at pagbabalik tanaw sa kanyang mga itinuro. Mahigit 20,000 na kabataan ang nakasama ni His Holiness Pope Francis nang bumisita siya sa Pontifical and Royal University of Santo Tomas noong 2015. Ngayon, kasama ang mga kabataan sa mga nagluluksa sa pagkamatay ng Santo Papa at umaalala sa kanya. Dinarayo nila ang main building ng UST para tingnan ang display ng mga ginamit ni Pope Francis noon. Nakadisplay dito yung guest book na sinulatan ni Pope Francis nang bumisita siya sa UST noong 2015. Katabi nun, yung ballpen na kanyang ginamit at narito naman yung ID at ID lace na kanyang sinuot. At katabi ng display na ito na inilabas galing sa UST Archives ay ang papal chair naman na ginamit ni Pope Francis noon. Ito naman ay inilabas mula sa UST Museum. Yung University of Santo Tomas, being a pontifical university, pwede nating tawaging the Pope's University. Para itong mga nanditong mga objects, maalala natin muli yung mga nangyari nung time na yun, buhayin natin yung event para mas maging makahulugan yung naalala nating pagdalaw niya at kung ano ang ibig sabihin nito sa ating buhay ngayon. Para sa ilan, iba ang pakiramdam na makita at makalapit sa mga ginamit ng Santo Papa. So na-amaze po ako na nakikita ko po yung mga gamit po na parang ay may connection to kay Pope Francis. Magiging remarkable po sa akin yung pagiging reformist niya po as a Pope. So ayun po, madami po siyang pinaglaban. Madami niya pong nabago sa simbahang Katoliko po. Napaka-touching po, maalala po ulit si Pope Francis. Kasi parang bata pa lang po ako, siya na po talaga yung Pope namin eh. Not only po was he really progressive with the church, that he made everything so inclusive, especially for the youth, the underprivileged, especially now with the conflict in Palestine and Gaza. He spent his last moments speaking out for justice. It's kind of difficult. Sa totoo lang, yung gusto mo maging kind to nature, kind to everyone, kind to the poor. Pero you still want to do it. That's the point of what he wants to teach us. Yung we have this intention that we want to do good. As the youth po, we can perpetuate his teachings by simply doing good to others, doing good to our peers, being Christ-like. Mula alas 6 hanggang alas 10 naman ng gabi, iilawan ng violet ang ilang landmarks dito sa UST gaya ng main building at Arc of the Centuries bilang pagpapakita ng pagluluksa sa pagpanaw ni Pope Francis. Dito naman sa UST Chapel ay sinimulan na itong isang misa para kay Pope Francis. Ayon kay Reverend Father Abanyo, bahagi pa rin ito ng pakikiramay ng UST at ng maraming Pilipino sa pagpanaw ng Santo Papa. Emil? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Samantala sa ibang balita, hindi raw mabubura ng kumpiyansa ni Vice President Sara Duterte ang mabibigat na ebidensya laban sa kanya sa impeachment case. Sagot yan ng liderato ng Kamara sa pahayag ng bise na kumpiyansa siyang maipapanalo ng kanyang mga abogado ang kaso. Sabi ni House Assistant Majority Leader Jay Kong-hun kay Duterte, libre lamang ang mga harap pero matibay, dokumentado at nag-ugat daw mismo sa mga aksyon ng bise ang mga nakuhang ebidensya laban sa kanya. Ipinunto rin ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega ang hawak nilang mga informasyon kaugnay sa hindi umano tamang paggamit ng confidential funds ni Duterte. Kasunod naman ang pag-endorso ng bise sa ilang tumatakbong senador. Nagbabala sina Kong-hun at Ortega laban sa paggamit ni Duterte ng alyansang politikal para impluwensyahan ang Senate trial. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Nothing but good words and memories sina Alan Dizon at Jerry Gonzalez sa namayapang national artist na si Noro Honor. Kapwa nila nakasama sa isang pelikulang superstar at ngayon, tandem naman sila sa bagong film. Makichika kay Lars Santiago.
May hapding iniwan sa puso ng kapuso actors na sina Allen Dizon at Jeric Gonzalez ang pagpanaw ng national artist at superstar na si Nora Honor. Napakabait niyang katrabaho, napaka-professional, napaka-generous. Alam mo yun, every scene, every day na nag-shooting kami, every day siya namimigay ng pera, every day siya namimigay ng pagkain, lahat. So nakakatuwa, nakakamiss. Sobrang nakakalungkot kasi nanay ko po talaga siya. Tinuring niya akong anak and naramdaman ko yun. Bukod sa napaka-generous niyang tao, naramdaman ko talaga yung pagmamahal niya sa akin. Maswerte nga raw si Jeric dahil 3 pelikula ang pinagsamahan nila ni Ate Guy. Habang may isang pelikulang natapos si Allen kasama si Nora na hindi pa napapalabas. Magkasama ngayon sa pelikulang Fatherland, sina Allen at Jeric. Iikot ito sa kwento ng pagmamahal sa pamilya at bayan. Ready na nga raw sila na magbalik trabaho at mag-promote ng film. Lalo't Kaya siya naging Fatherland dahil si Inigo, yung role dito, hinahanap yung tatay niya. Pero habang hinahanap yung tatay niya, nakita na lahat kung paano niya nakita yung Pilipinas, paano nakita yung fatherland niya. The story, talaga pong papakita rito yung pagka-Pilipino natin. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Bukod sa Tondo, may sumiklab ding sunog sa kalapit na port area sa Maynila na tumupok sa 200 bahay. Pahirapan na nga ang pag-apula sa apoy, may nanalisi pa umano sa mga nasunugan. Nakatutok si Jomer Apresto. Ganito na kalaking apoy ang inabutan ng mga bumbero sa bahaging ito ng port area sa Maynila pasado alas 12 ng hating gabi kanina. Dahil pawang gawa sa light material sa mga bahay, mabilis na kumalat ang apoy hanggang sa inakyat na ang alarma sa Task Force Alpha. Kaya karamihan sa mga residenteng nasunugan, wala halos mga gamit na naisalba. Tulad ng 45 years old na si Riza na natutulog na noong mga oras na magsimula ang sunog. Sa kwento niya, wala silang supply ng kuryente mula pa alas 2 ng hapon kahapon. Kababalik lang daw ng kuryente nila ilang minuto bago magsimula ang sunog. Tapos bigla-bigla na lang po na nagsigawan na sila na may sunog na daw. Kaya ni gamit, wala po kaming naisalbang gamit. Sobra po, bigla-bigla lang po. Paglabas po, grabe na yung init, kaya takbuhan kami. Kasama niyang lumikas ang ilang kaanak na nakikitira muna sa kanya at papunta na ng Saudi Arabia sa katapusan ng Abril. Maswerte raw at walang mahalagang dokumento nila ang nasunog. Ang 18 years old naman na si Lalaine nakatambay pa sa kanto. Nagulat na lamang siya nang biglang malaki na ang apoy. Malaki, parang imperno. Yung tabi-tabi ng bahay, doon daw nagsimula yung sunog, tapos lumaki. Pero habang ang karamihan ay abala sa paglikas, ang lalaking ito naman sumasalisi raw sa mga bahay na walang tao ayon sa mga pulis na humuli sa kanya. Huwag kang magbibidyo. Tumulong lang po. May ilang residente rin umano ang binasag pa ang windshield ng fire truck na ito sa hindi pa malamang dahilan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, tumagal ng halos 7 oras ang sunog bago na apula. Mag-aalas 7 na ng umaga kanina. Naging pahirapan daw ang pag-apula nila sa sunog dahil na rin sa mabababang kable na nakahambalang sa lugar. Gayun din ang kakulangan ng supply ng tubig kahit pa maraming bumbero ang rumesponde. Kaya ang ilang bumbero kumuha na ng supply ng tubig mula sa mga tubo sa lugar. Sa pagtaya ng BFP, aabot sa 200 bahay ang tinupok ng apoy. Hirap po na i-control yung mga tao. At the same time, yung mga alis po natin, yung daanan po ng mga host is sobrang sisikip din po. 300 families po ang affected. More or less, 1,000 individuals din po. Sa kabila nito, wala namang napaulat na nasaktan o namatay sa nangyari. Patuloy pa na inaalam kung magkano halaga ng pinsala sa ari-arian at kung ano ang pinagmulan ng apoy. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Suspendido ang lisensya ng halos 700 driver. Kabilang sa mga yan ang mga nasangkot sa disgrasya nitong Semana Santa at halos 100 driver na bumagsak sa drug test. Mahigit 1,000 sasakyan din ang bumagsak sa roadworthiness inspection. Bubuo po ang LTO ng grupo para matiyak na walang driver na magmamaneho ng lasing o nakadroga. Bubuo rin ng Special Task Force ang DOTR
para i-review ang road safety policies sa bansa. Samantala, pagkatapos ng karumal-dumal na massacre sa 7 panadero sa Kupang, Antipolo City kahapon, isa na namang kaso ng pagpatay ang naitala sa parehong barangay kaninang madaling araw. Ang krimen na nadinig sa kuha ng CCTV sa pagtutok ni Mark Salazar. Sa bulubundukin at liblib na bahagi ng Kupang, Antipolo sa Rizal, ginawa ang karumal-dumal na pagpatay sa isang lalaki kaninang madaling araw. Blanco pa ang awtoridad kung sino ang biktima at sino ang pumatay sa kanya. Kapirasong bahagi ng kwento ang kayang ibigay ng CCTV video sa lugar. Mag-aalas 2 ng madaling araw kanina, makikitang naglalakad magkakasunod ang 4 na lalaki. Dinig ang pagmamakaawa ng isang nasa gitna. Natapos ang diskusyunan sa 3 putok. 3 na lang ang dumaan sa kamera. Wala na ang nakasandong puti. Maririnig pa ang tunog ng mga motor paalis ng crime scene. Isang residente ang unang nakakita sa biktimang nakabulagta sa kanal. Paglabas ko, kita ko tsinelas. Sabi ko, may tsinelas. Ito tsinelas. Ba't dito natulog to? Sabi ko. Kala ko naman lasing. Pag-plastic ko sa mukha kahit tumakbo na ako sa barangay. Ay, hindi taga inyo? Hindi po taga rito. Kasi kung taga rito, ang kilala ko namin. Kahit sa short man. Narinig ng ilang residente ang mga putok ng baril pero walang lumabas sa takot na madamay. Iniyayaya ko po to na pumunta kami sa barangay, ayaw niya naman. Pagka nagtatakbuhan na sila doon, may patay. Di siyempre takot na din kami. Hindi naman namin alam kung sino po yun. Hinihingi namin ang pahayag ng Antipolo City Police at ng Rizal Provincial Police Office sa nangyari. Kanina may amang naghahanap sa barangay hall ng nawawala raw niyang anak kahapon pa na edad 17. Tinatawagan ko, nakapatay. Pero active siya kanina ng 4 hours. Active naman po siya kanina. Opo. Kaya kinaklarify lang po namin. Clarify lang po namin kasi hindi po siya umuwi. Active pa ng 4. Nang ipakita naman sa kanya ang larawan ng pinatay, hindi niya makilala kahit ang damit ng biktima. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar. Nakatutok 24 oras.